Nobyembre 11, 2024, Vancouver International Airport, Canada. 23 estudyante ng high school ang sumakay sa isang eroplano patungong Pilipinas. Ang cultural exchange program na ito, na inorganisa ng Department of Education ng British Columbia, ay isang proyektong panggobyerno na naglalayong ipakita ang kahusayan ng sistema ng edukasyon sa Canada. Ngunit, makalipas ang 2 linggo, walang ni isa sa kanila ang bumalik sa takdang araw. O mas tamang sabihin, tumanggi silang bumalik. Sabay-sabay na tumanggi ang mga estudyante na umuwi sa departure area ng Ninoy Aquino International Airport at idineklara na mananatili pa sila sa Pilipinas. Ang insidenteng ito ay isinahimpapawid ng live sa buong mundo sa pamamagitan ng CNN at BBC. Ang walang katulad na rebelyong ito na pinangunahan ng anak na babae ng Minister of Education ng Canada, bakit nga ba ito nangyari? Sa loob lamang ng 48 na oras, ang pananaw ng 23 estudyante ay nabago. Ibubunyag ko ngayon ang nakagugulat na talaan ng mga pangyayari. Ang iyong subscription at like ay malaking tulong sa paggawa ng video. Kung tatapusin ninyo ang panonood, maiintindihan ninyo kung bakit ayaw nilang bumalik. Kamusta? Ako si Olivia Jones, 16 na taong gulang. Nag-aaral ako sa West Point Academy sa British Columbia, Canada. Dapat ko munang sabihin kung sino ang nanay ko. Siya si Carol Jones, ang Minister of Education ng BC. Noong unang bahagi ng Nobyembre 24, dumating sa aming paaralan ang isang anunsyo tungkol sa isang Philippine Cultural Exchange Program. Ito ay isang 2 linggong pagbisita sa Metro Manila para makipag-ugnayan sa mga Pilipinong estudyante at paghambingin ang sistema ng edukasyon ng 2 bansa. Nag-apply ako nang walang masyadong pag-iisip. Ang gusto ko lang ay makaliban sa klase sa loob ng 2 linggo. Ngunit, ipinatawag ako ng aking ina sa kanyang opisina, 6 ng gabi, Nobyembre 8, sa 7 palapag ng Provincial Government Building, sa opisina ng ministro. Hawak niya ang aking application form. Sabi ng aking ina, "Olivia, napili ka para sa programang ito, pero hindi ito simpleng exchange program lang. Ito ay isang proyekto na ako ang gumawa. Isang proyektong pangpromosyon para ipakita ang kahusayan ng edukasyon sa Canada." Hindi ako makapaniwala. Ibig sabihin, gagamitin niya akong instrumento para sa propaganda? Tumango ang aking ina. Kailangan mong pumunta doon at hanapin ang mga problema sa sistema ng Pilipinas at ipakita kung gaano kaunlad ang Canada. May kasama kayong media mula rito. Tumutol ako. Gusto ko lang mag-travel. Ayokong masangkot sa isang political show. Ngunit matigas ang aking ina. Hindi ito isang pagpipilian. Ito ang iyong tungkulin. Bilang anak ng ministro, may responsibilidad ka. Kaya't napili ako bilang isa sa 23 estudyante. O sa katunayan, ako ang unang napili. At ang natitirang 22 ay pinili pagkatapos. Naglaan ang gobyerno ng probinsya ng 150,000 para sa programang ito. Mahigit 16,000 na budget para sa bawat estudyante. Gabi bago kami umalis, Nobyembre X, binigyan ako ng aking ina ng isang mission document. 3 pahina ng A4 paper, nakasulat doon na kailangan kong obserbahan at kumuha ng mga litratong ebidensya ng mga problema sa pampublikong transportasyon ng Pilipinas, ang pagiging luma ng mga pampublikong pasilidad at mga isyu sa kalinisan. Inilagay ko ang dokumento sa aking bag. Sa totoo lang, noong panahong iyon, inakala kong tama ang aking ina. Naniniwala ako na bagamat maunlad ang ekonomiya ng Pilipinas, ang kanilang pang-araw-araw na infrastruktura ay hindi makapapantay sa Canada. Pagkatapos ng lahat, ang Vancouver ay isa sa mga pinaka-livable na lungsod sa mundo. 9:00 ng umaga, Nobyembre 17,
Vancouver International Airport. Nagtipon ang 23 estudyante, 3 guro, at 5 miyembro ng media mula sa BC Public Broadcasting. Pumunta pa ang aking ina sa airport para magbigay ng talumpati. Kayo ang kumakatawan sa Canada. Ipagmalaki ninyo at ipakita ang kahusayan ng ating sistema. Noon, hindi ko man lang naisip na bibiguin ko siya, o mas tamang sabihin. Hindi ko pinangarap na sa loob ng 48 na oras, hihingi ako ng tawad mula sa kanya. Lumipad na ang Philippine Airlines Flight PR 117. Sa loob ng 10 oras na biyahe, nakatingin ako sa labas ng bintana at nag-iisip pagkatapos ng 2 linggo. Anong klaseng tao kaya ako pagbalik? Hindi ko pa alam noon. Na hindi ako babalik sa takdang panahon, Nobyembre 18, W42. Pagkatapos naming dumaan sa immigration, sumakay kami sa isang pribadong bus. Mga 1 oras ang biyahe, papuntang hotel, sabi ng bus driver. Mga estudyante, hihinto tayo sa isang stopover ng mga 10 minuto para magpahinga. Wala pa rin akong kamalay-malay. Isang stopover, siguro isang lugar lang na may banyo. Ang mga highway rest stop sa Canada ay karaniwang isang maliit na convenience store na katabi ng isang gasolinahan. 8:11 p.m. Pumasok ang bus sa isang malaking complex sa South Luzon Expressway, SLEX, sa Laguna. At sa tanawing bumungad sa akin, natigilan ako. Ito! Isang stopover? Sigaw ni Emily. Ang kaibigan kong katabi ko. Hindi ito stopover, mall ito. Pagbaba namin sa bus, lahat kaming 1-3 ay napanganga at napatigil. Isang malawak na complex na may modernong arkitektura, malinis na parking lot, at iba't ibang signage ng mga sikat na restaurant. Ito ba talaga ang isang highway stopover? Naalala ko ang mission document na bigay ng aking ina. Obserbahan ang pagiging luma ng mga pampublikong pasilidad. Ngunit ang nasa harap ko ngayon ay hindi luma. Bagkus ay mas malinis pa kaysa sa karamihan ng mga restaurant sa Vancouver. Pagpasok namin sa pangunahing gusali, mas malaki pa ang aming pagkabigla. Puno ito ng mga franchise na convenience store, mga kilalang coffee shop, isang malaking food court, at mga souvenir shop. Tiningnan ko ang mga presyo. Ang isang bowl ng bulalo ay $350, ang isang noodle dish ay $250. Kung i-convert sa Canadian dollars, mga $9 at $6 iyon. Sa Vancouver, ang katulad na pagkain ay aabutin ng hindi bababa sa 20, pero ang tunay na nakagulat sa lahat ay ang banyo. Sa pasukan ng banyo sa unang palapag, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Sa itaas ng entrance, may isang electronic display na nagsasabing, kasalukuyang ginagamit, W, mga bakanteng cubicle. 1. Tinatayang oras ng paghihintay. Wala. Real time? Pinapakita nila ng real time ang mga bakanteng cubicle sa banyo? Dali-dali kong kinuha ang aking smartphone at kinunan ito ng litrato. Ngunit hindi ito ang ebidensyang gusto ng aking ina. Hindi ito problema, kundi isang inobasyon. Pagpasok sa loob ng banyo, mas kahanga-hangang tanawin ang sumalubong sa akin. Bawat cubicle ay may bidet. Ang mga lababo ay may automatic sensors. Ang sahig ay tuyo at walang bahid ng dumi. At sagana ang tissue at sabon. Mayroon pang ang hiwalay na diaper changing station at nursing room para sa mga sanggol. Habang naghuhugas ako ng kamay, tiningnan ko ang aking reflection sa salamin. Naguguluhan ako. Tama ba ito? Ang Asya na alam ko ay hindi ganito. Hindi ito ang itinuro sa media, sa mga aklat. Paglabas ko, nakita ko ang mga kaibigan ko na abala sa pagkuha ng litrato gamit ang kanilang mga smartphone. Lumapit sa akin ang aming guro, si Miss Jennifer. Olivia, hindi ba't kakaiba ito? Parang hindi ito stopover, para itong isang lifestyle complex. Tumango ako. At doon ko napagtanto. Ang misyon na ibinigay ng aking ina
ay mali sa simula pa lang. Pinapahanap niya ako ng problema, pero wala akong makitang problema. Natapos ang 10 minutong pahinga at bumalik na kami sa bus. Ngunit ang punigi sa loob ng bus ay tuluyan nang nagbago. Nag-uusap ang mga estudyante sa tuwa. Sana may ganito rin sa mga highway sa Canada. Ang mga stopover natin, gasolinahan lang. Ang real-time monitoring sa banyo, sobrang high-tech. Bakit walang ganyan sa Vancouver? Tumingin ako sa labas ng bintana at nag-isip. Simula pa lang ito, ano kaya ang makikita namin pagdating sa Metro Manila? At ano ang irereport ko sa aking ina? Hindi ko pa alam noon. Nasa loob ng 48 na oras, tatanggihan ko ang utos niyang umuwi. Nobyembre 18, 2024, 4:30 p.m. Dumating kami sa aming hotel sa Bonifacio Global City, BGC, Taguig. Kahit sinabi ng aming guro na mag-unpack at magpahinga, lahat kaming 23 ay nagtipon sa lobby, abala sa aming mga smartphone. Sabi ng kaibigan kong si Emily, "Olivia, okay lang bang i-post ko sa Instagram ang litrato ng stopover?" Nagkibit balikat ako. Anong masama doon? Isang travel photo lang naman. Hindi ko pa alam noon kung anong epekto ang idudulot ng isang litratong iyon. Ipinost ni Emily ang litrato ng electronic display sa banyo ng Slex stopover na may caption na isang highway stopover na may real-time bathroom availability monitor. Bakit wala tayong ganito sa Canada? Number. Philippine Expressway number. Why not Canada? 10 minuto matapos niyang i-post, nagsimulang mag-vibrate nang walang tigil ang smartphone ni Emily. Dumagsa ang mga like. 2,000 sa loob ng 30 minuto, 5,000 sa loob ng 1 oras. Bumuhos din ang mga komento. OMG, totoo ba yan? Kailangan ng Canada na magkaroon yan. Nakakahiya naman tayo. Ang iba pang mga kaibigan ay nagsimula na ring mag-post. Ang loob ng stopover, ang food court, ang convenience store, ang parking lot, lahat ay naging paksa ng kanilang mga post. Ayen, PM. Nag-post na rin ako. Alam kong nakafollow sa Instagram ko ang Facebook account ng aking ina. Pero wala akong nakitang dahilan para itago ito. Ipinapakita ko lang naman ang katotohanan. Ang post ko ay nagsasabing, unang araw sa Pilipinas. Lahat ng alam ko tungkol sa pampublikong infrastruktura ay pinagdududahan ko na ngayon. Makalipas ang 30 minuto, tumawag ang aking ina. 1:30 ng madaling araw sa Vancouver, ngunit sigurado akong hindi pa siya tulog. Olivia, nakita ko ang post mo. Malamig ang boses ng aking ina. Iyan ay selective reporting. Ang magagandang bagay lang ang ipinapakita mo. Sinabi kong hanapin mo ang mga problema. Sumagot ako, Ma, ayokong magsinungaling. Ang nakita ko ay isang napakalinis at maayos na stopover. Wala akong nakitang problema. Bumuntong hininga ang aking ina. Olivia, bata ka pa. Hindi mo alam kung ano ang politika. Hindi ito simpleng biyahe. Nakataya ang tiwala sa ating gobyerno. Pagkatapos ng tawag, lalo akong naguluhan. Bakit mas mahalaga ang tiwala sa gobyerno kaysa niya sa aking katapatan? Bawal ko bang sabihin ang totoo kong nakita? 8 p.m. Humiling ng interview ang media team mula sa BC. 5 sa aming 23 ang napili at kasama ako. Bilang anak ng ministro, inaasahan na iyon. Tinanong ng reporter, Olivia, ano ang unang impresyon mo sa Pilipinas? Sumagot ako ng tapat. Nagulat ako dahil iba sa inaasahan ko. Lalo na ang kalidad ng highway stopover na sa tingin ko ay mas mataas kaysa sa Canada. Sumimangot ang reporter. Medyo mahirap i-broadcast ang pahayag na iyan, Olivia. Pwede bang maging mas neutral ka? Halimbawa, sabihin mong parehong bansa ay may kanya-kanyang kalakasan at kahinaan. Umiling ako. Sinabi ko lang po ang nakita ko. Hindi ba't iyon ang pagiging neutral? Nagtapos ang interview nang may awkward na katahimikan. At ng gabing iyon,
Nakahiga ako sa aking kama at nakatitig sa kisame. Bukas, sasakay kami sa isang pampublikong bus. Kumusta naman kaya ito kumpara sa bus system ng Vancouver? Patuloy na tumutunog ang notification sa aking smartphone. Ang mga komento sa aking Instagram post ay umabot na sa 1,000, karamihan ay mula sa mga taga-Canada. Ang anak ng ministro ang nagsasabi ng totoo. Sa wakas, isang tapat na tao. Olivia, ituloy mo lang ang pag-post. Doon ko napagtanto. Ang aking mga post ay hindi na simpleng travel photos. Naging isang political statement na ito. At tinatahak ko na ang isang landas na salungat sa gusto ng aking ina. Nobyembre 19, 20 10 a.m. Nakatayo kami sa isang modernong terminal ng bus sa BGC. Sabi ng aming guro, ngayong araw, sasakay tayo sa BGC bus para maranasan ang pampublikong transportasyon dito. Sa totoo lang, wala akong inaasahan. Isang bus? Ano ang pinagkaiba nito sa mga bus sa Vancouver? Isang sasakyan lang na tumatakbo sa kalsada, ngunit pagpasok pa lang namin sa terminal, may kakaiba na. Una, napakalinis at organisado ng lugar. Ang mga bus terminal sa Vancouver ay simple lang, pero ang terminal na ito ay parang lobby ng isang airport. Sa pagpasok namin, sumigaw ang kaibigan kong si Mark. Wow! May digital display na nagsasabi kung kailan darating ang susunod na bus. Ipinaliwanag ng aming guro. Ang mga bus dito sa BGC ay may GPS tracking, kaya't real-time ang impormasyon sa pagdating. Nang dumating ang bus, lalo akong namangha. Eksakto sa oras na nakalagay sa display, ang waiting time ay wala pang 5 minuto. Sa Vancouver, lalo na sa labas ng rush hour, maaaring maghintay ka ng 15,020 minuto. Pagsakay ko sa bus, nilibot ko ang aking paningin. Malinis, malamig ang aircon, at may libreng wifi. Sumigaw si Emily habang hawak ang kanyang smartphone. Guys, may wifi at libre. Sinubukan ko rin. Totoo nga, BGC, bus, free, wifi, at mabilis ang koneksyon. Sa loob ng 20 minutong biyahe, patuloy akong nag-obserba. Ang electronic display sa loob ng bus ay nag-aanunsyo ng susunod na hihintuan sa Ingles. Ang impormasyon ay real-time at updated, at ang pinakakahanga-hanga ay ang mga tao. Bagamat maraming pasahero, lahat ay disiplinado. Walang nagsisiksikan. Isang bagay na hindi mo laging makikita sa Vancouver. Pagbaba namin, nagtipon-tipon ang mga kaibigan ko. Lahat ay may ngiti sa labi. Olivia, grabe to. Hindi maikukumpara ang Vancouver. Kinuha ko ang aking smartphone at nag-TikTok live. Agad na umabot sa 3,000 ang mga manunood, karamihan ay taga-Canada. Humarap ako sa camera at sinabi, guys, kasasakay ko lang sa BGC bus dito sa Manila. Sa totoo lang, walang binatbat ang bus system ng Vancouver. Maaasahang schedule, malinis na terminal, libreng wifi, malamig na aircon. Lahat ng ito ay standard dito. Bumuhos ang mga komento. Imposible! Vancouver needs to catch up. This is embarrassing for us. Ngunit isang komento ang nakakuha ng aking pansin. Your mom is going to hate this. Tama siya. Malamang ay pinapanood ng aking ina ang broadcast na ito. Gabi na sa Vancouver. At siguradong galit na siya. Ngunit hindi ko pinatay ang broadcast. Sa halip, sinabi ko, guys, sinasabi ko lang ang nakikita ko. Ito ang katotohanan at ito ang realidad na kailangan nating malaman. Umabot sa 5,000 ang mga manonood at doon ko napagtanto. Wala nang atrasan ito. Sinimulan ko nang sabihin ang katotohanang ayaw marinig ng aking ina. Nobyembre 11, 2024, 9 p.m. Dumating kami sa isa sa pinakamalalaking shopping mall sa buong mundo, ang SM Mall of Asia sa Pasay City, sabi ng aming guro.
Ngayong gabi, isang espesyal na karanasan. Dadalhin ko kayo sa isang lugar na nagpapakita ng modernong kultura ng Pilipinas. Ito ay higit pa sa isang shopping mall. Ito ay isang lifestyle complex. Sa totoo lang, wala akong inaasahan. Isang mall? Ano ang pinagkaiba nito sa mga mall sa Vancouver? Pagpasok namin, hindi ako makapagsalita. Ang laki nito ay hindi kapani-paniwala. Para itong isang maliit na lungsod. Hindi ito isang mall lang. Sabi ng aming guro, mayroon itong ice skating rink, isang IMAX theater, isang concert arena, at isang amusement park sa tabi ng dagat. At bukas ito sa lahat. Magkano ang entrance fee? Tanong ko. Ngumiti ang guro. Wala. Kailangan mo lang ng pamasahe papunta rito. Pwede kang magpalipas ng buong araw dito nang hindi gumagastos ng malaki. Napatigil ako. Sa Vancouver, ang pagpunta sa isang amusement park ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa limanta. Ang panunood ng sine ay 5.15. Dito, ang mismong espasyo, isang world-class, air-conditioned na pasilidad ay libre para sa lahat. Naghiwa-hiwalay kami para mag-explore. Pumunta kami sa food court. Ang isang buong meal ay nagkakahalaga lamang ng mga ayan 200 o 5 Canadian dollars. Sa Vancouver, halos hindi ka makakabili ng kape sa halagang iyon. Nakita namin ang mga pamilyang naglalakad-lakad, mga estudyanteng tumatambay, mga magkasintahang nagde-date. Lahat ng uri ng tao ay narito. 11:00 ng gabi, nagtipon kami sa isang coffee shop sa loob ng mall. Lahat ay namamangha, sabi ni Mark. Olivia, grabe talaga to. Kahit ang mga mahihirap ay pwedeng pumunta rito. Sa Vancouver, ang mga homeless ay walang mapuntahan kapag taglamig. Dito, sa presyo ng pamasahe, mayroon silang isang ligtas at komportableng lugar na mapupuntahan sa buong araw. Dagdag ni Emily. Hindi ba't ito ang tunay na social welfare? Hindi isang mamahaling hotel, kundi isang espasyo na accessible sa lahat. Sa Vancouver, lahat ay mahal, kaya't ang mga mahihirap ay hindi man lang makagamit ng mga pasilidad. Kinuha ko ang aking smartphone at nag-post sa Instagram story, isang video ng naglalakihang mall na may caption na, para sa presyo ng pamasahe, may access ka sa isang world-class na espasyo na may spa, sinehan, kainan, at amusement park. Bakit walang ganitong accessible na pampublikong espasyo sa Vancouver? Makalipas ang 3 oras, isang emergency call mula sa aking ina. 10:00 ng umaga sa Vancouver. Nanginginig ang boses niya. Olivia, tanggalin mo ang post na iyan ngayon din. Alam mo ba, ang ginagawa mo? Inaatake mo ang gobyerno. Ang social media mo ay kumakalat na sa buong BC. Ginagamit ito ng oposisyon para atakihin ako. Kalmado akong sumagot. Ma, sinabi ko lang ang totoo. Ang mall na ito ay nagbibigay ng serbisyo na wala tayo. Mayroon ba akong sinabing kasinungalingan? Sumigaw ang aking ina. Umuwi ka na ngayon din. Kanselado na ang programa. Nobyembre, Dalaban, 2024, 7 a.m. Nag-aalmusal kami sa hotel nang pumasok si Miss Jennifer. Seryoso ang kanyang mukha. Mga estudyante. Isang mahalagang anunsyo, nakatanggap tayo ng utos mula sa BC Department of Education na itigil agad ang programa. Mamayang 6:00 ng gabi, sa Naya, lahat tayo ay babalik sa Vancouver, biglang nagkagulo ang dining hall. Ano? Bakit biglaan? May 1 linggo pa tayo. Tumingin sa akin si Miss Jennifer. Olivia, direktang utos ito mula sa iyong ina. Ang mga SNS posts mo raw ay naging isyung pampolitika. Ginagamit ito ng oposisyon para atakihin ang gobyerno. Tumayo ako. Ma'am, hindi po ako sasama. Ano? Gulat. Nagulat si Miss Jennifer. Hindi po ako babalik. Hindi ako nagsinungaling. Sinabi ko lang ang nakita ko. Bakit iyon naging problema? Olivia,
Menor de edad ka. Kailangan mong sundin ang utos ng magulang mo. Pagpipilit ni Miss Jennifer, umiling ako. Noong sandaling iyon, tumayo si Emily. Hindi rin po ako sasama. Tama si Olivia. Nakikita natin ang katotohanan. Bakit kailangan nating itago iyon? Tumayo rin si Mark. Ako rin po. Ito ay isang educational program, di ba? Natututo kami. Bakit kailangang itigil? Isa, dalawa, tatlo. Sa huli, lahat ng 23 estudyante ay tumayo. Hindi kami uuwi. Natataranta si Miss Jennifer. Mga bata, ito ay insubordination. Magiging malaking problema ito. Isipin ninyo ang mga magulang ninyo. Sumagot ako. Ma'am, kailangan din pong malaman ng mga magulang namin ang katotohanan. Kung totoong isang first world country ang Canada, anong masama sa pag-aaral mula sa magagandang bagay ng ibang bansa? 10 a.m. Ang aking ina, ang Minister of Education ng BC, ay tumawag sa isang video conference. Olivia, at sa inyong lahat, mukhang pagod ang aking ina. Ang inyong mga SNS posts ay lumikha ng malaking kaguluhan. Sinasabi ng oposisyon na niloloko ng gobyerno ang mga mamamayan at inilalathala ng media ang pagiging atrasado ng infrastruktura ng Canada. Tinanong ko, ma, kasalanan ba namin iyon? Nagsinungaling ba kami? Natahimik ang aking ina. Pagkatapos ay mahina siyang nagsalita. Hindi! Hindi kayo nagsinungaling. Ngunit ito ay naging isang sensitibong isyung pampolitika. Ang problema ay anak kita. Ang anak ng ministro. Kung ganoon, gusto mo bang magsinungaling ako? Gusto mo bang sabihin kong pangit ang maganda, marumi ang malinis, at atrasado ang moderno? Napapikit ang aking ina. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya. Umiling ako. Ma, hindi ako babalik. At lahat kaming 23 dito ay pareho ng iniisip. Mananatili kami rito ng 1 linggo pa para matuto. Natapos ang video call. At pagkalipas ng 30 minuto, pumutok ang isang nakagugulat na balita. Isang CNN breaking news. Breaking news. 23 Canadian students refused to return home, citing superiority of Philippine infrastructure. Nag-ulat din ang BBC. British Columbia, in political crisis, as students defy minister's order. Tiningnan ko ang aking smartphone at nanginginig na binuksan ang TikTok Live. Agad na umabot sa 20,000 ang mga manonood. Humarap ako sa kamera at sinabi, sa lahat po, kaming 23 ay nagpasya na hindi bumalik sa Canada. Gusto pa naming matuto dito. Gusto naming malaman ang katotohanan. At naniniwala kami na kailangan ding malaman ng mga taga-Canada ang katotohanan ito. Bumuhos ang mga komento. Ang tapang ninyo. Ipaglaban ninyo ang katotohanan. Your mother will be proud of you. Ngunit mali ang huling komento. Hindi magiging proud ang aking ina. Sa mga sandaling ito, nahaharap siya sa isang krisis pampolitika. Nobyembre 20, 24, 3 p.m. Nagtipon kami sa isang cafe sa BGC, naghahanap ng balita sa aming mga laptop. Nasa front page ng CNN ang aming kwento. Canadian Students' Rebellion exposes infrastructure gap. Mas detalyado ang analysis ng BBC. What 23 teenagers found that shocked a nation. Naglathala pa ng editorial ang The New York Times. When students see what politicians don't want them to see. Sumigaw si Emily. Guys, nasa Time Magazine tayo. Front page. Totoo nga. Malaki ang litrato ko sa Time na may headline na Olivia Jones, live in 16. WHO defied her mother to tell the truth. Habang binabasa ko ang artikulo, kumakabog ang aking dibdib. Ito ba talaga ang kwento ko? Sinasabi ko lang naman ang nakita ko. 5 p.m. Pumasok si Miss Jennifer na nagmamadali. Mga bata, malaking balita, ang Prime Minister ng Canada ay naglabas ng opisyal na pahayag.
Tiningnan namin ang aming laptop. Nagbibigay ng press conference ang Prime Minister ng Canada. I salute the courage shown by Olivia Jones and the 23 students, sabi ng Prime Minister. They spoke honestly about what they saw. And that sends an important message to us. We must learn. Nagpatuloy ang Prime Minister. I have instructed the BC Minister of Education to respect the educational rights of these students. We will support them so they can complete their 2-week program as planned. Napuno ng sigawan at palakpakan ang cafe. Nanalo kami! Totoong nanalo kami! Ngunit halo-halo ang emosyon ko. Hindi ito isang tagumpay. Ang aking ina ay nasa ilalim ng matinding pressure ngayon. 7 p.m. Tumawag muli ang aking ina. Isang personal na tawag. Olivia. Pagod na pagod ang boses niya. Nanalo ka. Ang Prime Minister na mismo ang nakialam. Matatapos ninyo ang inyong 2 linggo diyan. Dahan-dahan akong nagtanong. Ma, okay ka lang ba? Isang mapait na tawa ang narinig ko. Paano ako magiging okay? Hinihiling ng oposisyon ang pagbibitiw ko. Inaakusahan ako ng media na ginamit kita bilang political tool. Ang approval ratings ko ay bumagsak. I'm sorry, Ma. Sinabi ko ng buong puso. Bumuntong hininga siya. Huwag kang mag-sorry. Ginawa mo ang tama. Ako ang mali. Inaamin ko, ako ang mali. Ako ang mali. Sa mga salitang iyon, naiyak ako. Ma, Olivia? Sabi ng aking ina, tapusin mo ang dapat mong makita diyan at sabihin mo sa mga taga-Canada ang katotohanan. Kung gaano tayo nahuhuli, kung gaano karami ang dapat nating matutunan. Pagkatapos ng tawag, umiyak ako ng matagal. Kahit na malaki ang pinsala sa politika sa kanya, kinampihan pa rin niya ako. 9 p.m. Naglakbay kami muli sa expressway. Patimog naman. Binisita namin ang iba pang mga modernong stopover. Nagkuha na naman ng litrato ang mga kaibigan ko. Ngunit ako'y tahimik na naglalakad at nag-iisip. Totoo ba ang lahat ng ito? Ang aming munting biyahe ay naging international news. Nakialam ang Prime Minister. At ang aking ina ay nahaharap sa isang krisis. Habang nakatingin sa kalangitan mula sa isang viewing deck, napagtanto ko, hindi ito simpleng biyahe. Tama ba ang mga itinuro sa amin? Lahat ba ay nasa aklat? Ano ang pamantayan ng isang maunlad na bansa? At ang pinakamahalagang tanong, mayroon ba tayong lakas ng loob na sabihin ang katotohanan? Nobyembre 25, 2024. Eksaktong 1 linggo na kami sa Pilipinas. Sa mga nakaraang araw, sinubukan namin ang lahat ng nasa plano. Mga bus, expressways, malls, palengke, parke, at bawat gabi, ipinopost namin sa social media ang aming mga nakikita. Bakit napakalinis ng mga pampublikong banyo sa Pilipinas? Bakit ang daming .2 convenience stores? Bakit napakamura ng taxi fare? Bawat isa ay isang tanong. At kasabay nito, isang mensahe para sa Canada. Nang hapong iyon, 3:00, isang emergency hearing ang idinaos sa BC Legislature. Ang paksa, Public Infrastructure and Education System. At ang aking ina, ang testigong ipinatawag, nagtipon kami sa lobby ng hotel sa Manila at pinanood ang live broadcast. Isang miyembro ng oposisyon ang matalas na umaatake sa aking ina. Minister Jones, inutusan ninyo ang mga estudyante na hanapin ang mga problema ng Pilipinas. Ngunit sa halip, ang mga problema ng Canada ang kanilang natuklasan. Dahan-dahang tumayo ang aking ina. Tumayo siya sa harap ng mikropono. Una sa lahat, nais kong humingi ng paumanhin. Nanginginig ang boses niya. Binigyan ko ang aking anak at ang 23 estudyante ng isang bias na misyon. Inutusan ko silang hanapin ang problema ng Pilipinas. Hindi iyon edukasyon. Iyon ay political propaganda. Natahimik ang buong kapulungan. Nagpatuloy ang aking ina.
At nais ko ring humingi ng paumanhin sa mga mamamayan ng Canada. Naniwala ako na tayo ang pinakamagaling, na ang ating sistema ang pinakamahusay. Ngunit iyon ay kayabangan. Kailangan nating matuto. Tinanong ng miyembro ng oposisyon. Ano po ba ang eksaktong dapat nating matutunan? Binuksan ng aking ina ang kanyang laptop at ipinakita niya sa screen ang aking mga Instagram photos. Tingnan ninyo ito. Isang real-time bathroom monitoring system sa isang highway stopover. Mayroon ba tayo niyan sa Canada? Wala. Isang malinis, episyente at abot-kayang pampublikong bus system na may libreng Wi-Fi. Mayroon ba tayo niyan? Ang ating sistema ay kailangang i-modernize, lalong tumaas ang boses ng aking ina. At ang mga mall na ito, nagsisilbing pampublikong espasyo. Sa halagang pamasahe, sino man ay maaaring magkaroon ng access sa isang ligtas, komportable, at puno ng aliwan na lugar. Ilan ang mga kababayan nating walang mapuntahan sa Vancouver tuwing taglamig? Nagkagulo ang kapulungan. Sa huli, sinabi ng aking ina, 15 taon na akong nagsisilbi bilang Minister of Education. Ngunit ako ay isang palaka sa loob ng balon. Ang aking anak at ang 23 estudyante ay nakakita ng isang mas malaking mundo kaysa sa akin. Kailangan kong matuto mula sa kanila at yumuko ang aking ina. Mga kababayan, patawarin ninyo ako. Iniaalok ko ang aking pagbibitiw. Natahimik ang lobby. Lahat ng kaibigan ko ay gulat na nakatingin sa screen. Umiiyak kong kinuha ang aking smartphone. Nag-text ako sa aking ina. Ma, don't resign. You showed courage by admitting you were wrong. Now it's your turn to change Canada. Please. Pagkalipas ng 5 minuto, nag-reply siya. Thank you, Olivia. I'm so proud of you. All 23 of you. I won't resign. Instead, I'll spend the rest of my life working to make Canada more like the best parts of what you saw. Nang gabing iyon, nagpasa ng isang emergency resolution ang BC Legislature. Pagbuo ng isang special committee for benchmarking Philippine public infrastructure. Budget, 500 million. Simula 2025, sisimulan ang Vancouver Public Transit Modernization Project. Nag-ulat ang CNN. The 23 teenagers who changed a nation in 1 week. Ang headline ng BBC. The Power of Truth. How Student Honesty Sparked Political Reform. At pinangalanan ako ng Time Magazine bilang kandidato para sa Teen of the Year. Ngunit mas masaya ako sa ibang bagay. Ang paghingi ng tawad ng aking ina. Ang pangako niyang matuto. Iyon ang pinakamalaking tagumpay. Disyembre 1, 2024. Natapos namin ang 2 linggong programa at dumating kami sa NAIA. Sa pagkakataong ito, walang tumangging umuwi. Sa departure gate, huli kong sinulyapan ang Pilipinas. Sa loob ng 2 linggo, tuluyang binago ng bansang ito ang aking pananaw at ang buhay naming lahat na 23. Lumipad na ang eroplano. Sabi ni Emily sa tabi ko, Olivia, we really made history, didn't we? Tumango ako. Oo, tayong 23. Magkakasama. Epilogue, Marso 2025. Naglabas ang Netflix ng isang dokumentaryo. Ang pamagat, The 23 Who Changed Everything. Ginawa sa loob ng 3 buwan na may budget na 2 million. Ipinalabas ito sa 127 bansa at nagtala ng 80 milyong oras ng panonood sa unang linggo. Si Olivia Jones at ang kanyang 22 kaibigan ay naging mga kilalang personalidad sa buong mundo. Sinimulan ng Vancouver, Canada, ang kanilang Public Transit Modernization Project noong 2025. Pag-install ng real-time arrival systems, pagpapaikli ng waiting time, at pag-aalok ng libreng Wi-Fi, lahat ay ginaya sa mga sistema na nakita nila sa Pilipinas. At noong Hunyo 2025, binuksan ang unang public community hub sa Vancouver. Ang pangalan, The Olivia Jones Wellness Center.
Bukas, 24,007 na may entrance fee na libang 5. Naging patok ito sa mga mamamayan. Hindi nagbitiw si Minister Carol Jones. Sa halip, pinangunahan niya ang Public Infrastructure Innovation Project at nanguna sa pagbabago ng Canada. Noong Oktubre 2025, tumanggap siya ng isang parangal mula sa gobyerno ng Pilipinas para sa kanyang kontribusyon sa public administration innovation. Si Olivia Jones ay napili bilang isa sa 10 finalista para sa Time Person of the Year. At sabay-sabay siyang nakatanggap ng alok na pumasok mula sa Harvard, Stanford at MIT. Ang isang maliit na rebelyon na nagsimula sa loob ng 48 na oras ay nagbago ng mundo. Pinatunayan ng 23 teenager. Ang lakas ng loob na sabihin ang katotohanan ay kayang baguhin ang mundo. Ang dalawa na, ang nakayang baguhin ang mundo